Kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Saldico at na masama doon sa pag-uusap na yon. Ang problema, sabi po ni House spokesperson Princess Abante, Oo. ay hindi ho natin pwede pa ipatawag si Saldico. At yun na nga no, mga bayan, pag-usapan nga po natin, eto pong press con ng anak ni Pastor Abante. Itago na po natin sa pangalang Princess Abante. Mga kabayan, kanya pong kinumpirma na ito pong kanilang pinagtatanggol at itinatago at tinoprotektahan di umano na si Mr. Saldico ay nasa Amerika na po, mga kabayan. At dahil nga daw po hinta sa Amerika na, ay hindi na po pwedeng maimbitahan dyan sa hearing ng Kamara. Tama po ba yun, mga kabayan? Si Harry Roque nga pinipilit ninyo Diba? Ginagawa nyo ng paraan Bakit hindi nyo po gawan ng paraan si Saldico? Si Saldico na isang kontratista. Napakatindi nyo naman po. Obvious na nga yung tatay mo pinoprotektahan si Saldico Kitang-kita naman po namin di ba? Bakit pati po kayo tila bagay parang gusto nyo protektahan ang inyong kasama dyan sa Kamara na si Saldico? Akala ko ba walang sisinuhin ang Kamara? Bakit parang pagdating kay Saldico parang kayo'y naging mga security guard ng Kamara? Di po ba? Pasahuran po kayo ng taong bayan, madam. Bilang congresswoman, pasahuran po kayo ng taong bayan. Dapat gawin po ninyo ng tama yung trabaho po ninyo. At kung kailangan pong kalad ka rin pabalik ng Pilipinas, yan si Saldico, dapat gawin nyo po. Bakit? Napakalaki po ng kasalanan ni Saldico sa taong bayan. Mantakin mo, kontratista ka, tapos congressman ka. Ang dami na pong sinabi ni Sir Toby Chanco, ni Congressman Toby, patungkol lang kay Saldico. Bakit hindi nyo po pauwiin para matapos na ang lahat dahil sa kanya po umiikot natin? Dahil siya po ang, siya po ang head ng appropriations noong panahon na kung saan tinatawag nga po yung budget 2025 na pinakakurap na budget na nangyari sa Pilipinas. Kaya madam, kung pwede lang po, sana makitaan naman po sana kayo ng konting pagpupursige. Gaya ng pagpupursige ninyo kapag ang usapin ay kay BP Inday Sara at sa mga Duterte. Pag mga Duterte, sisipag po ninyong makagawa ng paraan Pero pag sa mga kasama po ninyo, ba't ganyan? Di ba? Mali naman po yun. Hindi naman po siguro tama yun, madam. Kaya uulitin po namin sa iyo, Madam Abante, pasahuran po kayo. Pasahuran po kayo ng taong bayan. Kaya po, please lang, gawin po ninyo ng tama ang inyong trabaho. Huwag kang gumaya sa iyong tatay. Na kung saan, puro tokis lang. Kung babalikan natin yung mga balita, nagkasagutan po sila, ni Mayor Magalong. At sinabi po niya na wag daw pong daldal ng daldal at sabihin daw po sa hearing, bakit hindi mo inimbitahan? Di ba? Hindi mo inimbitahan tapos pagdating doon, sinasabi sa iyo, imbitahan mo na, ayaw mo pa rin. Di ba? Ganyan po yung tatay mo, Madam Princess. May pagkakataong ka pang itama, yung kabalbalan na ginagawa ng tatay mo dyan, na kung saan talagang alam naman po natin na hindi naman po siya nanalo. Pero naiupo bilang congressman sa, di ba? Ng Black Magic. Please lang madam. Huwag kang gumaya sa tatay mo. At dahil dyan, narito mo yung ulat patungkol dyan na kung saan nga po,
Itong si Saldico, di na bagay. Ayaw imbitahan ng mga tao dyan sa Kamara. Pasok po. Kasi halimbawa, ang Kamara, iimbestigahan. Ngayon nga, nagtatalo-talo sila. Ipatatawag ba yun? Dapat na ipatawag? Di ba? Lalong may nasasangkot ng mga pangalan ng kapwa nila mambabatas. Yung binabanggit mo yung si Congressman Saldico. Ayan, meron din. Nabanggit yung pangalan Kasi niya. inire-recommenda na isasalang di ba? Ayun daw. At imbestigahan Hinihiling ni Congressman Toby at saka ni Congressman Erice, di ba? ang problema, sabi po ni si House spokesperson pala, Princess Abante, ay hindi ho natin pwede pa ipatawag si Saldico Okay. kasi nasa Amerika siya sa ngayon. Pakinggan natin si Princess. Attorney Princess? Saglit lang daw, medyo may binubuklat pa yung papel. Nasaan? Yung kanyang sasabihin na balam ng konti. Kasi di ba sabi nga nila, walang sisinuhin, di ba? Yes, sabi niya Congressman Terridon. O kaya sabi ni isa, wala pala sisinuhin, ipatawag na natin si... Kaya ngayon na naging challenge kay Congressman Benny Abante kasi sabi niya, si Kong Benny Abante ang nagtamanggap ng hamon eh. Kaya dapat nung hearing nila, di emotion mo, sabi nga emotion mo na ipatawag si Kong Saldico. Sabi naman ni Kong Benny Abante, tumingin sa paligid. Huwag mo natin ipatawag kasi ang dami pa namang tatanungin eh. Pati si Magalong. Yun nga. Magalong din. Saka si General Magalong. Mayor. Si Mayor Magalong pala, sorry. Kasi nagkakahamunan sila, di ba? Sabi ni Abante noon, ang dami mong sinasabi, maglabas ka, magsalita ka rito. Sabi ni Magalong, paano ako pupunta dyan? Hindi mo ako inimbitahan. So balik sa hearing, Congressman Abante, imbitahan na natin si Magalong. Mag-motion ka na, imbitahan. Ano sabi? Tumingin siya sa paligid. Parang ang dami pa naman natin tatanungin dito eh. Kasi, hindi pa natin natatapos tanungin itong mga to eh. Sabi kasi ni Mayor Magalong, meron akong sasabihin mga pangalan ng mga mambabatas. Nako. Yan. Ito na. Okay na si Attorney Abante. Attorney Princess? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ayun, so kumpirmado. Bagay noon pa man, parang every 3 years, every 3 months ay nagpapacheck up. Ano siya, nagpapacheck up eh. Meron ata siyang problema sa puso. Nelson, ayun. Si Kong Saldi. Well, yun po ang ano ngayon. Ang usapin. Ano ha? At sa kabilang banda naman, Nelson, sa Senado, meron din ganun. Nasa ibang bansa. Hindi. Kinakalag ka din ang pangalan nila. Galit na galit nga nung isang araw si Congressman Joel eh. Si Senador Joel eh. Villanueva. Kasi may mga lumalabas daw ngayon na para bagang dinidikit siya, ang pangalan niya, dyan din sa controversial na flood control. Oo. So ibig ko sabihin, kung may parata na ganyan, kasi nga, kung ang pag-uusapan ay Bulacan at tagariyan naman si Senador Joel, sabi nila, para atang napaka-imposible na wala siyang kaalam-alam. Well, yun naman ang kanya. Tanggapin natin ang kanyang pagpapaliwanag. Pero again, Nelson, ibig ko sabihin, kung may napaparatangang senador, may napaparatangang miyembro ng Kamara, tapos sila ngayon ang mag-iimbestiga. Di ba? Tignan natin, sino-sino ba nakapaloob doon sa bubuing investigating body ba yan ng gobyerno natin? Sa pamagitan ng executive order. Ayun. At ang sabi ng Pangulo, gusto niya ay itong investigating body na ito ay may subpoena power. Ayun, expert ito. Para makapagpatawag. So meron ka sigurong NBI dyan, may fiscal yan, may judge yan, mga retired na engineer siguro,
mga expert talaga siguro, no? Oo. Meron kang geologist. Maglagay din po kayo ng broadcaster. Bakit may broadcaster? Para spokesperson. Di ba? Kailangan nila. Pwede. Di ba? Tama. Natapos na po. At saka, pag nag-uusapan, alam nyo, ako nangangamba kasi sa yung mga, tama po yung laging online hearing, ha? Pero, ang daming nagmamaniobra kasi ngayon sa online hearing. Paano obra? Napasin mo yung mga reaction. Ang iba dyan, educational. Pero tingnan mo rin basahin mo yung mga meron talagang mga taong ina-agitate ang mga tao, ginagalit. Di ba? Sa bagay. Yan ang panganib ng online, ha? Siguro, ang gagawin ng investigating team, kung ano mabinubuo niyan, ano lang, tawag yan, closed door investigation. Hindi, o kaya, i-off nyo yung Yung mikropono? Yung Hindi ba rin? Ay, wala. Iwan ko lang. Ako, observation ko lang yan, ha? Kaya lang baka pag gano'n, sabihin naman ako, hindi pa ka niluluto naman, Hindi naman masyadong transparent. Hindi, parang anong tag natin? Commission, di ba? Meron tayong mga binuong commission dati, mga nakalipas na agraba commission, mga ganyan, di ba? Wala pa namang cellphone. Bagay, nga, no? Hindi, kung depende siguro sa yung tao na bumubuo. Ako sabi ko, yung taong bumubuo yun siguro ang ang magiging batayan mo, yung credibility ba nila. Yes. Di ba? Ay, anyway, ang atin ng magiging Vox Populi ganito, may pinagtatakpan nga ba ang mga mambabatas na responsable sa pondo ng maanomalyang flood control projects? Aba, ang ganda. Ulitin nga po natin. Pakalimi-limi niyo po, ha. May pinagtatakpan nga ba ang mga mambabatas? So pag sinabing mambabatas, lower house and upper house, pareho na yan. Pareho. Oo. Senado tsaka Kamara. Lawmaker. Yan, ha. Ulitin ko po. May pinagtatakpan nga ba ang mga mambabatas na responsable sa pondo ng maanomalyang flood control projects? Kung ang sagot nyo po ay opo, may pinagtatakpan, letter A. Kung ang sagot nyo naman ay wala po, sa panahon ngayon, wala na silang pagtatakpan dyan, bistado na letter B. Ang paraan po